Ginoo Zhang. Paano kung magpaligsahan tayo, kung ikaw ang manalo? Hindi ko na kayo pahihirapan, kalilimutan ko na ang nakaraan. Pero kung ikaw ang matalo, kukunin ko si Binibining Ye, ngayong gabi. Samahan mo ako ng maayos. Ano sa tingin mo, Zhang Xiao, nakapili ka na ba? Wei An, huwag kang pumayag sa kanya, sinadya niya yan. Dati siyang profesional na racer, makikipagkompetensya ka sa kanya, imposibleng manalo. Sino? Sino ba ang walang pangarap sa karera? Sige, pwede kitang kalabanin, pero itong mga sasakyan mo, hindi ko pa rin gusto. Bukod pa rito, kung gusto mong makipaglaro sa mga babaeng mapang-akit sa paligid mo, wala akong pakialam. Pero kung balak mong lapitan si Yanji, sisiguraduhin kong mamamatay ka ng kahindik-hindik. Kaya tayo, magpalat tayo ng pastahan. Zhang Xiao, takot ka bang matalo mamaya? Nagpaplano ka na ba ng maaga, ng paraan para makaligtas? Kung sobrang takot kang matalo, bakit hindi na lang tayo huwag maglaban? Pero, Miss Ye, ayaw mo rin naman, na malaman ng pamilya Zhang, ang nangyari sa handaan, hindi ba? Tatanggapin ko ang pastahan mo, sana huwag kang sumire sa usapan. Sige. Miss Ye, talagang may pakiramdam ng tamang asal. Ano sa tingin mo, Zhang Xiao, kung hindi tayo magpapaligsahan, pwede ko nang isama si Miss Ye. Huwag kang mag-alala. Palagi akong tumutupad sa salita ko, basta si Miss Ye ngayong gabi. Paglingkuran mo ako ng maayos. Ang ibang mga bagay, madaling pag-usapan. Paano mo siya napapayag sa ganitong kahilingan? Paano kung matalo ako mamaya, naniniwala ako sa'yo? Sige. Mananalo ako. Mr. Zhang, sige. Sabi ko na. Yung mga kotse mo, hindi ko pa nakikita. Hello. Secretary Liu. Maghanda ka ng 100 kotse para sa akin. May paparating na top tier na kotse. Ngayon na. Ginoo. Tungkol sa pamilya Do. Si Wian, ang batang ito, kulang pa sa karanasan. Masyadong malambot ang puso, pinabagsak lang ang pamilya Do at pinasailalim sa liquidation. Masyado pa rin silang pinalampas. Ngayong araw mismo, ang pamilya Do ay wala ng dahilan para manatili. Bukod pa rito, may ipapagawa ako sa'yo. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo, para gawing maayos si Wei An. Isang taong mapagmataas, na parang siya lang ang mahalaga. Isang tunay na elitista. Natatakot ako na ang batang iyon, ay hindi kayang kontrolin ang mga matatandang iyon. Oo. Oo, pupunta ako agad. Anong nangyari? May nangyari ba sa batang iyon? Siya ang tagapagmana ng pamilya Do. Hinahamon niya ang amo. Pumunta ka na roon agad. Tandaan mo, dapat mabilis ang pagwasak sa pamilya Do. Oo. 100 top na kotse. Akala mo ba talaga, na dahil sa likod mo, si Secretary Liu na, ginamit ang pagkakakilanlan ng pamilya Zhang? Ikaw na talaga, ang tagapagmana ng pamilya Zhang. Pangarap mo lang yan. Sinasabi ko sa'yo, kung ngayon man lang, magdala ka ng sports car. Ako, si Do Zitong. Kakainin ko lahat ng kotse na dinala mo. Oh. Ganun ba? Amo. Sekretarya Liu. Ikaw ba talaga ay susunod sa isang taong hindi naman tagapagmana ng pamilya Zhang? Alam ba ito ni Ginoong Zhang? Hindi mo na kailangang mag-alala, Ginoong Du. Bukod pa rito,
May utos ang aming amo. Ang laban ngayon. Sa tingin ko wala, nang kailangang ituloy pa. Kalokohan. Utos pa ng matandang Zhang. Bakit hindi mo nalang sabihin, na utos ito ng hari ng langit, utos ba ito? Huwag muna nating pag-usapan ang pamilya Do at pamilya Zhang, na may ugnayan sa isa't isa. Ikaw, Sekretaryo Liu, nagpapanggap lang dito. Ginawa mong si Zhang Weian, ang inutil, magpanggap bilang bahagi ng pamilya Zhang, at tagapagmana nito. Nakakainis. Kayo lang naman ang may kasalanan. Talaga ba? Walang utang na loob. Sino ba ang nakaaway mo sa labas? Ano ba ang ginawa mo? Dahil sa'yo, napahamak ang pamilya natin, ha? Hindi ito posible. Ang pamilya Do namin. Paano naman, bigla na lang mawawala? Ang lahat ng ito ay kasalanan mo. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Dalhin siya sa labas. Hintayin ang mga utos. Sige. Hindi na ito maihahambing. Ibalik ang mga sasakyan. Ibalik lahat ng ito. Oo. Seguridad. Ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Ito, iyon. Medyo mahirap ipaliwanag ang bagay na ito. Medyo komplikado. Paano kung ipaliwanag ko na lang sa iyo sa ibang araw? Huwag, sabihin mo na ngayon. Sige, tingnan mo. Lalo pang lumalakas ang ulan. Balik muna tayo sa likod. Pagbalik natin, ipapaliwanag ko ang lahat sa'yo. Sige ba? Tara na. Talaga naman itong matandang ito. Sinasabi niyang ako'y agrabyado. Bigyan mo na lang ako ng kaunting kabayaran. Pero wala rin akong magagawa sa mga ito. Medyo mabigat pa nga. Gamitin ko na lang. Pampatong sa paa ng kama. Sino yan? Ganitong oras ng gabi, hindi natutulog. Bakit ikaw? Bakit ikaw? Oy, Ma Xingyi. Anong ginagawa mo rito? Ah. May kailangan akong sabihin sa'yo. Tayo. Pwede ba tayong pumasok at mag-usap? Sige, pasok ka. Anong ginagawa mo? Ganito kagabi pumunta ako sa'yo. Ano sa tingin mo ang gusto kong gawin? Ikaw. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ma Xingyi. Tayo. Hindi ba't hiwalay na tayo? Ganyan ka. Ganyan ka. Hindi yata maganda. Ay nako. Ano bang masama dito? Hindi mo alam. Ilang araw na kitang hindi nakikita. Miss na kita. Dati. Hindi mo ako pinapayagang hawakan ka. Bakit ngayon? Ay nako. Dati kasi, sinusubukan ko lang ang ugali mo. Si Song Zukon. Ay nako. Sa totoo lang,
Ako at si Song Zupan, wala namang kahit ano. Ginawa ko lang yon para inisin ka. Hindi naman siguro, galit ka pa rin sa akin, di ba? HMM. Ibig sabihin ba nito? Sa totoo lang, ang gusto mo talaga, ay hindi si Song Zupan, kundi ako. Siyempre naman. Noong dati, magkasama tayo ng matagal, sa totoo lang. Ikaw lang talaga ang gusto ko. Nahihiya lang ako, na sabihin ito. SHH. Bien. Matagal na tayong magkasama. Pero hindi pa tayo nagkaroon ng maayos na pag-uusap. Ngayong gabi, bawiin natin ang lahat ng nakaraan. Ayos ba? Totoo nga. Siyempre naman. Sa tingin mo ba, lolokohin kita? Pero bago ang lahat, may itatanong muna ako sa'yo, pwede ba? May itatanong ako sa'yo, okay lang ba? Magiging responsable, may kondom, hindi ko pananagutan ang aksidenteng pagbubuntis. Pati maliit na bagay. Ay nako. Ang kulit mo. Gusto lang kitang tanungin. Kailan ka naging tagapagmana ng pinakamayaman at nagbigay ng ganito kamahal na regalo? Ikaw. Ano ba talaga ang pagkatao mo? Oh. Pumunta ka ba dito para hanapin ako? Dahil noong araw na iyon, narinig mo ang tungkol sa pagkakakilanlan ko, at nakita mo ang regalo ko. Hindi naman ah. Gusto ko lang malaman kung ano ang pagkakakilanlan mo, dahil kung magkakasama tayo sa hinaharap. Hindi ko pa rin alam kung ano ang pagkakakilanlan mo. Hindi ko alam kung bigla kang aalis ng walang palem. Paano na lang kung iwanan mo ako? Oh. Ganun pala ang totoo. Ang totoo kasi, isa lang itong hindi pagkakaunawaan, ang dahilan kung bakit si Secretary Leo, tutulungan kita. Dahil, pansamantalang pinapalitan ako ng pamilya Zhang, sa posisyon ng tagapagmana ng pinakamayaman. Kapag ang tunay na tagapagmana ng pinakamayaman ay bumalik na, ibabalik ko ang posisyon na ito sa kanya. Tungkol naman sa regalo, iyon ay talagang regalo mula sa pamilya Zhang. Hindi naman ako ang bumili niyan. Siyempre, ako ay may 100% kumpiyansa na patunayang totoo iyon. Tungkol naman sa kung sino ako, tingnan mo ang suot ko. Hindi ba? Alam mo na kung sino ako. Sige. Ang mga tanong mo, nasagot ko na rin. Ngayon tayo. Tama ba? Pwede na ba tayong magsimula? Ikaw. Ano ang sinabi mo? Hindi ka ba tagapagmana ng pinakamayaman? Hindi ko naman sinabi na ako ang tagapagmana ng pinakamayaman, pero noong araw na iyon sa salo-salo, ay nako. Sinabi ko na. Ako'y isang pamalit lamang. Kapag bumalik na ang tunay, wala na akong papel. Kaya, katulad ka pa rin ng dati. Isa lang, na tagabantay ng pintuan dito, na mabahong gwardya, ay sa totoo lang, hindi naman talaga. Pagkalipas ng ilang panahon, ako, magde-deliver na lang ako ng pagkain. Narinig ko mas mabilis kumita doon. Huwag kang mag-alala, siguradong pananagutan kita. Ngayon, wala na sigurong problema, di ba? Tayo ba? Pwede na bang magsimula? Nag-usap ng masinsinan. Nag-usap tungkol saan? Sayang lang ang damdamin ko. Bakit mo ako sinampal? Sinampal kita. Sinampal ka pa nga ng magaan lang. Mazini.
Ang dami ng taon lumipas. Ikaw talaga. Hindi ka nagbago. Nagbago man ako o hindi. Anong pakialam mo? Hindi ka man lang tumingin sa sarili mo. Tingnan mo ang itsura mo. Ngayon, papatunayan ko sa'yo. Tumingin ka ng matagal. Talagang napakaswerte mo. Nagkaroon pa ng malalim na usapan. Nakakainis ka tingnan. Ikaw na ganito. Sa tingin ko kahit aso, ayaw sa'yo. Magpatuloy ka dyan, sa madilim na silid ng seguridad. Maging bantay mo ako. Itong mga ginto. Saan mo nakuha ang mga ito? Sa'yo ba lahat ito? Kung akin man ito. Anong pakialam mo? Bakit? Bakit nakatayo ka pa dyan, hindi ka umaalis? Manatili ka. Hintayin mo akong yayain kang kumain ng midnight snack. Hindi ganun, Bien. Bien, pakinggan mo ang paliwanag ko. Kanina lang, talagang sinusubukan lang kita. Vivian, tumahimik ka. Subukan mo ako. Sa mundong ito, tanging ang bansa at ang mga tao ang makakapagsubok sa akin. Tumingin ka sa salamin, tingnan mo kung ano ka. Subukin mo ako. Hoy, Yan G. Ang gabi na. May kailangan ka ba sa akin? Ha? Wala naman talagang mahalaga, kundi ano? Bukas ay kaarawan ko. Magkakaroon ako ng maliit na salo-salo. Gusto kitang imbitahan. Sige, saan? Siguradong darating ako ng maaga. Bukas ng hapon, 3:00, sa TNK Villa. Huwag kang malilate. Sige. Walang atrasan. Maligayang kaarawan. Salamat, cheers. Yan na. Kahapon, hindi tayo nakapag-usap ng maayos. Hindi ko akalain na ngayon ay kaarawan mo pala. Maligayang kaarawan. Walang anuman. Salamat. Pero, sandali lang po kayo. May isa pa akong kaibigan na hindi pa dumating. Kaibigan. Baka yung kahapon na anak mayaman. Kaibigan. Baka yung kahapon. Anak ng mayaman. Anak ng mayaman. Talaga namang curious ako. Kung sino ang kaibigan ni Miss Ye, na tinatawag na anak ng mayaman. Sino nga ba siya? Kahit gaano siya kay Aman, mas mayaman pa ba siya sa akin? Song Zukan, anong ginagawa mo rito? Miss Ye, huwag kang magalit. Narinig ko lang, nakaarawan mo ngayon. Kaya nagdala ako ng regalo. Para batiin ka. Pero, yung sinasabi nyo kanina na anak ng mayaman, hindi ba si Zhang Weian yun? Parang yun nga ang pangalan niya. Kilala nyo siya. Hindi lang basta kilala. Itong nasa tabi ko. Dating asawa niya. Baka hindi alam ng lahat. Itong si Zhang Weian, hindi siya isang anak mayaman. Siya ay isang mabahong gwardiya lang. Ito. Paano ito posible? Kahapon, klaroong nakita ko pa siya. Ang daming mamahaling kotse. HMPH, siya. Wala naman siya kundi, nagpapanggap lang, bilang tagapagmana ng bilyonaryo. Nagpapakitang gilas lang gamit ang pangalan ng iba. Pagkalipas ng ilang panahon, babalik na ang tunay na may-ari. Siya pa rin ay isang mabahong gwardya. Huwag kayong masyadong lamabis. Kaibigan ko si Wien. Kung patuloy niyo siyang pag-uusapan ng ganyan, huwag niyo akong sisihin kung paaalisin ko kayo. Sino ba siya? Huwag nating galitin ang ating birthday celebrant ngayon. Baka magalit siya.
Wei-an, dumating ka na pala. Pasensya na, medyo traffic kasi sa daan. Ano, magandang araw sa inyong lahat, ako si Zhang Wei-an. Ikinalulugod ko, makilala kayo. Bien, halika't umupo. Talagang parang dikit na dikit ka. Nasaan man ako, gusto mo, sumunod, hindi ba? Sumusunod ako sa'yo. Mazini, nagkamali ka ba ng inom ng gamot? Huwag muna nating pag-usapan. Naanyayahan ako na pumunta rito. Kayo lang dalawa. Sino ang nag-imbita sa inyo? Ha? Ibig sabihin ba nito, kayo ang sumusunod sa akin? Young Master Zhang, mukhang mali yata ang sinabi mo. Ang TNK Manor na ito, ay orihinal na, pag-aari ng pamilya Song. Pumunta ako rito para maglibang. Hindi ba't normal lang iyon? Pero ikaw, isa ka lang. Pamalit lang ng tagapagmana ng pinakamayaman. Ang kapal ng mukha mo. Ang lakas ng loob mong magpakita dito. Naka-uniforme ka pa ng gwardya. Kakatapos lang ba ng trabaho mo? Ang kapal talaga ng mukha mo. Haha. Song Zukon. Sinabi ko na. Kung patuloy kayong magsasalita ng ganyan, papalayasin ko kayo. Ay. Sige na, sige na. Ngayon, dahil kaarawan ni Miss Ye ngayon, ibibigay ko na, bigyan si MS. Ye ng kaunting respeto, huwag na nating pag-usapan, ang mga hindi masayang bagay. Para ipakita, ang aking sinseridad kay MS. Ye, ang bateng ito ng alak, ay magsisilbing paghingi ko ng paumanhin sa'yo. Hindi ko kailangan ng alak mo. Miss Ye, may ugali ka. Naiintindihan ko naman. Pero, hindi ka ba natatakot na itong si Zhang na nasa tabi mo? Kapag nawala ang proteksyon ng pamilya Zhang, bigla na lang siyang mawala. Anong ibig mong sabihin? Wala naman. Gusto ko lang paalalahanan, si Miss Ye. At ikaw rin, Ginoong Zhang. Sa mga nakaraang araw, ginagamit mo ang pera ng pamilya Zhang, nagpapanggap na mayabang sa lahat ng lugar. Hindi mo ba iniisip ng mabuti, kung malaman ng matandang Zhang, ang mga bagay na ito? Ikaw, paano ka mamamatay? Song Zukon. Miss Ye, huwag kang mag-alala. Nagmamagandang loob lang ako, pinaalalahanan ko lang siya. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang buhay at kamatayan, pagkatapos ay sasabihin ko sa tatay ko, na ipaalam kay Ginoong Zhang, ang tungkol dito. HMPH. Sa sinabi mo, naging interesado ako. Kung sasabihin mo sa tatay mo, nasa labas, ganito ka magsalita sa akin. Ang buhay mo. Hindi ba't ako rin, ang magpapasya, ang mga bagay, ano ang sinasabi mo? Pwede bang huwag kang magyabang? Alam mo ba, na ang itsura mo ngayon, ay parang isang payaso. Talagang nakakatawa ka. Anong sinabi mo? Ang sabi ko. Kahit dati, iniisip ko na isa kang hampas lupa, pero kahit papaano, isa kang tapat at maayos na tao. Pero tingnan mo, ang itsura mo ngayon, 2 araw ka lang naging mayaman. Akala mo naman, sobrang importante ka na, araw-araw ka lang nagyayabang. Huwag mong sabihin. Akala mo gwapo ka sa ganyan. Tama na. Ang bibig nyo, linisin ng maayos. Ikaw, sige na. Hindi ba sinabi ko na huwag ng pag-usapan? Bakit binanggit mo na naman?